Hello everyone, kumusta po kayong lahat? Mapayapang araw sa inyo at sana lahat kayo ay may maayos na araw at mapayapang isip. Hindi pa rin humuhupa ang inis or should I say galit ni Francis Leo Marcos kay Diwata. Ayon kasi kay Francis Leo Marcos, masyado nang lumaki ang ulo ni Diwata. Kumbaga naging mayabang na, nagiging bastos na rin daw at nakakapanood pa rin daw siya ng hindi mga magagandang kwento tungkol kay Diwata. Ang pinakabago nga ay yung tungkol sa sinasabing nanay-nanaya ni Diwata na kung saan sinasabi nga nito na ipinagtabuyan siya ni Diwata nung minsan daw na dumalaw siya sa pwesto ni Diwata. At dahil nga sa mga dahilan na ito, ituloy nawawala yung galit ni Francis Leo Marcos kay Diwata. At naisipan nga niya na magtatayo siya ng libreng paresan doon mismo malapit sa pwesto ni Diwata sa Pasay City. Una, dahil sabi nga ni Francis Leo Marcos ay bilang tulong na rin niya ito sa mga kakompetensya ni Diwata na maliliit na paresan na nandoon mismo sa paligid ng kanyang pwesto. Kumbaga tutulungan niyang mga ito na instead na mag-aantay sila ng mga customer nila araw-araw, maglalagay si FLM ng libreng paresan at ang magluluto at ang magsaserve dito ay ito ang mga maliliit na mga paresan owners at bibigyan sila ng sahod mismo ni FLM. So talagang bibigyan ni FLM ng matinding kompetensya ang pwesto ni Diwata. Kabahan ka na! Inkantong boglo ang panga! Oy! Oo! Ako, eto na! O, para maganda, katunayan. Okay, tawagan na natin yung aking kaosa, si Egay Erice. O, bubuksan na natin yang okay ka, pares ko! Wow! Para sa akin maganda yung purpose ng libreng paresan ni FLM. Kumbaga malaking tulong ito, lalong-lalo na sa mga mahihirap na tao na hindi nakaka-afford or hirap na ma-afford kahit yung 100 pesos na pares. Napakaganda rin ito dahil makapagpapakain ng maraming tao itong libreng paresan ni FLM. Oh, naka-live ako ngayon. Pakita ka muna. Kaway-kaway ka muna sa camera. So, ano yan? I-set mo na ako ng meeting at buksan na natin yan within this week o maximum next week. Okay, boss. Okay, boss. Libreng pares, ha? So, ilan na sila? Dalawa na. Yes, boss. Okay, usap na kami at kailangan mas masarap kaysa sa malinis, masarap, mabilis ang serbisyo. Okay, boss. Ganito, Egay, puntahan mo na si Vice. Pwede mo naman puntahan yan. Sabi mo kay Vice, yung pwesto, MMDA ba nanguhuli dyan o Pasay ano? Di ko alam, boss. Parang MMD tsaka Pasay. Oh, hindi tayo pakikialaman yan kasi humanitarian yan. Nakuha mo? Okay, boss. Oh, hindi tayo pakikialaman yan kasi humanitarian yan. Hindi tayo nagninegosyo. Kumbaga yan, humanitarian yan. So, maiintindihan nila yan. Okay? Kailangan siguro natin magandang pwesto rin talaga. Pwede nga dyan sa pwede nga tayo dyan sa Luneta eh. Kaso malayo. Malayo. Malayo pagka sa Luneta tayo. Kailangan yung katapat niya para talagang libre. Okay, boss. Sige, boss. Masarap ba yung timpla ni Encanto? Okay din, boss. Mas masarap naman siya kaysa dun sa kay Diwata. Okay. So, ako mismo lulutang. Ako mismo. As in, lulutang talaga ako dyan. Ako magpo-promote. Pagawa mo na yung mga tarpaulin para united. Lahat ng mga nagtitinda ng pares, susundin lang yung timpla ni Encanto. Tapos, dadagdag lang tayo ng nung masarap na malutong na crispy na chicharong bulaklak. Okay, boss. Sige po. At saka yung baboy. Siguro kahit umubos tayo ng mga 3 buong baboy araw-araw dyan, di ba? Sige, boss. Sige, boss. Ayun, Bibidyo call na lang tayo dun sa boss, yung sa mga sa tapat ni Diwata, sa yung nakapalibot na pares dun. Sige. Para makapag-meeting tayo. I-set up mo na yan at full support ako dyan. Walang pagbabago tong hinayupak na lubugang panga na to eh. Pati yung nanay niya na pinagtabo yan pala. Walang iya talaga. Nalunod sa kasikatan o ilulubog natin siya ngayon. Okay? Ang medyo downside lang sa akin sa proyektong ito ni FLM ay yung magiging epekto nito. Not only kay Diwata, kung hindi doon mismo sa mga nagtatrabaho sa pwesto ni Diwata. Nasabi kasi dati ni Diwata na sa Pasay City branch niya, may halos 80 na empleyado ang nagtatrabaho sa kanya.
So kung ang intensyon talaga ni FLM ay pabagsakin itong pwesto ni Diwata, naisip ko na kawawa naman yung mga tauhan ni Diwata na mawawala ng mga trabaho kung sakasakaling ang magiging successful itong libreng parisan ni FLM. And we are not talking here only for the 80 employees. Kasi siyempre, madadamay din dito yung pamilya nila. So more or less, lalampas sa 100 ang taong mahihirapan pag nawala ng trabaho or kapag ka nagsara ng tuluyan yung pwesto ni Diwata o di kaya ay humina yung pwesto ni Diwata sa Pasay City dahil sa libreng parisan na itatayo ni FLM sa mismong paligid nito or sa harap mismo ng pwesto ni Diwata. Kumbaga, direct competition ang gagawin ni FLM. Pati yung mga nakapalibot, boss, mga kasabayan nyo dati, Oh. na inaano, si Diwata daw nag-report sa kanila ngayon para hindi sila makapagtinda. Ganon? Si Diwata nagre-report para hindi makapagtinda? Oo. Aba, walang hiya pala talaga yung hinayupak na yan. Sige, ako i-report niya, nandurugin ko yung pangit niyang muka. Palubugin ko lalo yung panga niyan eh. Oo. Tayo, mag-humanitarian, ipakakain natin ng libre. Okay? Libre tayo. Okay, boss. Total, walang yarin lang naman siya. Hindi siya marunong magbago. So, let's give it a shot. Okay? Okay, boss. Sige po. Okay. Okay, paggawa mo na yung mga tarpaulin. Okay ka, pares ko. Okay? Pre-pares. Only pares talaga. Hindi only sabaw. Only pares. Okay? Okay? Sige, boss. Alright. Okay. Bye-bye. Although wala naman tayong magagawa dahil pera ito ni FLM. So siya lang din ang pwedeng magdesisyon kung ano ang gusto niyang gawin. Ito namang sinasabi ko dito ay opinion ko lang. Kumbaga para sa akin, mas okay sana kung ang mangyayari ay isang tinatawag na win-win situation. Kumbaga, tuloy pa rin yung parisan ni Diwata na talagang malakas sa ngayon. At least na maintain niya yung kabuhayan ng mga empleyado niya. And at the same time, itong libreng parisan ni FLM, pwede naman niya itayo sa ibang lugar na kung saan marami ring mga mahihirap na matutulungan at mabibigyan ng libreng pares. Kasi napakaganda. Parang isang humanitarian project ulit ito ni FLM or di kaya ay masasabi nating isang charitable project ni FLM para sa mga taong mahihirap. Yun nga lang, hindi masyado ako solve dun sa intensyon ni FLM na palulubugin niya. Hindi lang yung panga ni Diwata, kung hindi mismo yung pwesto ni Diwata. Ang tingin ko rin kasi, parang nadi-defeat yung purpose. Natutulong ka, pero meron kang maaagrabyado. But don't get me wrong, hindi ako against sa proyekto ni FLM. Ang sinasabi ko dito, pwede naman kasi na itayo niya ito sa ibang lugar at hindi niya kakalabanin yung pwesto ni Diwata. Kumbaga, pareho silang panalo. Alam mo naman ako, pag sinabi ko, I walk the talk. Oo. Magandang araw, Juliet. Hello. Hello po. FLM, no? Naka-live pa ako. Ayan, kaway-kaway. Hello po. Good afternoon. Good afternoon. Ganito. Hindi kasi, hindi ko naman dapat to gagawin. Okay. Ayan, meron pa, Miko. Magpapares din ba yan? Miko? Ayun, boss. Dalawa sila. Okay, very good. Naka-live tayo. Kaway muna kayo. Kaway muna. Okay. Ganito. Sila yun, boss. Sila yun. Kakausapin ko si Boyet Del Rosario. Kaibigan ko yan. Tuloy na yung ating libre pagkain, sir. Ililibre natin. Libre pakain. Ganito. Ganito. Alam mo, hindi ko naman dapat papansinin niya si Diwata Lubugang Panga. Kaso, nilamon ng kasikatan, naging bastos pa. So ngayon, kakausapin ko si Vice Mayor Boyet Del Rosario na ako yung mag-humanitarian dyan. Ngayon, magsasama-sama tayo. Iisang masarap na timpla. Yung kinikita nyo, ako na magbabayad. Wala kayong gagawin, kundi pakainin lahat ng tao dyan ng libreng pares. Ngayon, pag-uusapan natin yan after ng live ko, kung ano yung mga participation nyo. So, para hindi kayo inuhuli. Kasi, pagka kasi naghanap buhay kayo, huhulihin talaga kayo ng MMDA. Pero kapag ka libre at humanitarian, libreng pakain, pag hinuli nila kayo, ako yung makakalaban nila. Ngayon, ang tanong ko, kaya ba natin magpakain ng multitude na tao kung halimbawa 5,000 tao yung pumila? Kaya ba natin pakainin? Kaway-kaway muna. Ang tanong ko, kaya ba natin pakainin kung 5,000 tao yung pipila?
Kayang-kaya, boss. Kayang-kaya. Okay, so magtutulungan kayo. Ngayon, ganito. Pasusundo ko kayo kay Egay. Pumunta kayo dito sa bahay ko. Baka pag-meeting tayo. At sisimulan na natin yan. Gusto ko bukas na agad eh. Alam mo, wala sana akong palanong patulan yung Diwata. Ang dami kong nakita puro negative. Saksakan pa ng yabang. Pati yung kumari ko, sumasakay sa kanya, nagiging garapatan niya na, si Rosmar. So, ang gagawin natin, lahat ng parisan nila, tatapatan natin, libreng pares. Para sa taong bayan, para magkaalam-alam na. Sige, ihanda nyo na yung mga sarili nyo. Ganito, para kahit anong oras nandyan tayo, wala kayong sisingilin sa tao. Lahat na nagugutom, pakakainin nyo ng libre. Masarap, may soft drinks pa. Okay? Babudgetan natin yan. Boss. Babudgetan natin yan. Maaari sigurong medyo lumiit ng konti yung kita nyo, pero ang importante dyan, minahal natin yung mga taong mahihirap. At ang pinaka-importante dyan, ibabaong ko si Diwata. Baka ako yung ginagamit ng Diyos para magtanda siya eh. Masyado nga, may matang eh. Mayabang na, oo. Masyado mayabang. Ayan yung mga kaibigan, yung mga nagpapares doon sa Pasay, yung katapat ni Diwata. Ang ginagawa daw ni Diwata, Kami nagdipisa ng Paris eh. Ano pa kami? anong ginagawa ni Diwata sa inyo? Inire-report kayo ni Diwata? Oo, sir. Ganun na nga, boss. Hindi pa makontento sa pesto niya eh. Maganda na yung pesto niya eh. Baka naman hindi niya kasama niya kami dati. Ganon? Ngayon, ganito. Siguro talagang inadya ng Diyos na mapanood ko siya at makita ko yung negative niya. Kilala nyo naman ako eh. Kaya ko siya sunugin ng pera eh. Dati pa, nung pandemic pa, sir. Ganito. So mga kapatid, ito po yung mga maliit na nagtitinda ng pares sa Pasay. Ang ginagawa raw ni Diwata, inire-report lagi yung kanilang parisan para hindi sila makapagtinda. Ganong kawalang hiya, yan lintik na Diwata, lubog ang panga. Pangit na engkanto na mukhang kabayo na nahuyop, kaya lubog ang panga niyan eh. Ang kinabwisitan ko, yung kanyang kasamang nanay-nanayan na bakla, pinagtabo yan. Ang pangalan ng pares natin, Okay Ka Pares Ko, United. Okay? Okay ka, Paris ko. Libre yan. Basta ito lang gusto ko, gagalingan nyo, at kailangan mapakain natin lahat ng tao pupunta. Okay? Darating ako mismo. Ako mismo magpo-promote yan. Ako mismo darating. Okay? Okay, sir. Sige po. Okay. Alright. Bye-bye. Thank you. Hindi kasi ganito. Kaya sila yung mga maliliit na nagtitinda ng pares yung kinausap ko para magkaroon sila ng hanap buhay. Alam mo tong hayop na Diwata na to, inire-report daw niya yung dati niyang mga kasamahan na nagtitinda ng pares. Para paalisin ng City Hall. Para paalisin. Ganong kasakim sa pera yung hinayupak na kabayong lubugan pa nga. Walang iya ka. Ibabaong kita. Kahit kanino ka magsumbong, pagbubuhul-buhulin ko pa kayo. Kasi kung tutuusin, pwede naman kasing hindi napansinin ni FLM itong si Diwata at patuloy na lang siya sa kanyang ginagawang mga humanitarian projects. Hindi niya na kailangan pa na magpaka-stress patungkol kay Diwata. Kumbaga, napakaraming pwedeng magagandang gawin pa si FLM sa dami ng resources niya. Hindi niya na kailangan pang pag-aksayahan pa ng panahon itong issue tungkol kay Diwata. I think mas maganda kung nakafocus siya sa humanitarian projects niya sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Eto, libre. Kapag nananawagan na ako ngayon pa lang sa mga taga-LGU ng Pasay at sa mga MMDA, ako po ay magpapakain ng libre sa lahat ng mga taga-Pasay para isave ko itong maliliit na nagtitinda ng pares. Okay? Ngayon, kapag hindi nyo ako sinuportahan at pinakialaman nyo o pinaguhuli nyo pa to, ako babanggain nyo. Tandaan nyo yan. Hindi ko kayo sasantuhin. Sasaltikin ko kayo. Eto, may pangil. I can walk my talk. Okay? Para kasi iniisip ko na kapag tinayo ko yung libreng pares, ang unang tatamaan yung maliit na parisan. Abay, nagsumbong sa akin yung mga maliliit na parisan, inire-report daw sila ni Diwatang lubugang panga. Para hindi makapagtinda. Kawawa naman. Itong hayop na kabayong lubugang panga na to. 'Di ba? Hindi ka pa na kontento diyan sa kinikita mo. Pati ba naman yung maliit na mga naghahanap buhay nire-report mo pa? Di ka ganun kakawalang yang hindurotot ka.
Dapat nga, pag binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na maabot yung mga pangarap mo, dapat lalo ka pang maging mapagpakumbaba, hindot ka. O, ayan o, abangan nyo yan. Okay ka, pares ko. Libreng pares siya sa Pasay. Ako mismo ang darating doon. Di ba? Titipunin natin yung mga maliit na magpapares. Pagsasama-samahin natin for humanitarian cause. Yung maging mayabang, okay yun. Walang problema doon. Yabang lang yan eh. Basta may ibubungang mabuti. Ang masama, yun alam, katulad nung trabaho nitong lintik na Diwatan Lubog ang Panganat, akalain mong inire-report niya pa yung mga maliliit na nagtitinda. Ganyang kawalang yayang hindot na yan, di ba? Hanggang kailan, idol, yung libreng pares? Minimum 3 months yung budget ko. So, 100,000 pesos budget ko sa isang araw. So, sa isang buwan, 3 million. So, 3 months yan na libreng pares. Hindi rin kasi ako pabor sa tinatawag na unhealthy competition. Siguro kung patas ang laban at may magtatayo ng paresan din doon mismo, malapit kay Diwata, pero hindi libre, okay lang sa akin yung ganon. Kumbaga, hindi kasi pwedeng solohin yung market. Pero kung ang itatayo mo doon ay libreng paresan para lang masiguro na humina o di kaya ay malugi yung pwesto ng isang tao, hindi ako pabor sa ganon. Not because suportado ko ang lahat ng ginagawa ni Diwata. But for me, hindi kasi fair ang ganong klaseng labanan or ganong klaseng kompetisyon. But again, sabi ko nga, na kay FLM pa rin ang desisyon dahil unang-una, sa kanya manggagaling yung resources at siya yung may utak ng proyektong ito. Kumbaga, nagsishare lang ako ng opinion ko. Although kung tutuusin, matuloy man o hindi itong libreng parisan ni FLM at kung mapapabagsak ba niya yung negosyo ni Diwata, actually, hindi naman ako maaapektuhan. Dahil unang-una, hindi ko naman sila pareho kilala and at the same time, hindi ko naman sila kaano-ano at hindi rin ako kasosyo sa mga negosyo nila. Pero yung akin lang dito as a private citizen na nag-o-observe ng mga sari-saring mga issues, bino-voice out ko lang yung stand ko sa issue na ito. But again, I have nothing against Diwata, I have nothing against FLM. Hindi lang ako sangayon na maglalagay ka ng isang proyekto dahil ang pinaka-intensyon mo ay pabagsakin yung taong kinaiinisan mo. Kasi kung tutuusin naman natin, hindi rin pwede na magbabase lang tayo sa mga napapanood o naririnig natin sa social media. There are always two sides of a coin. Kumbaga, sa bawat kwento, may dalawang sides ito. Hindi pwede yung naririnig lang natin yung parte ng mga nagrereklamo against kay Diwata. Siyempre, kailangan malaman din natin kung ano yung buong kwento. Kasi para sa akin, hindi ako pwedeng maniwala agad dahil lang may kinukwentong hindi magandang isang tao tungkol sa isang tao. Dapat alamin ko muna ang buong kwento kung bakit niya nasasabi yon at kung ano naman ang masasabi nung taong nirereklamo. Kasi hindi rin tayo nakakasiguro kung yung mga napapanood natin o yung mga ini-interview na may mga nasasabing hindi maganda tungkol sa isang tao ay nagsasabi nga ng totoo o nagsasabi ng buong kwento o naghahanap lang ng simpatsya. Well, anyway, mukhang tuloy na rin nga itong proyekto na libreng pares ni FLM na ang pangalan ay Okay Ka Pares Ko. So, aabangan na lang natin kung anong magiging epekto nito sa negosyo ni Diwata. And let's hope in the end, walang maaagrabyado sa sino man sa kanila. And instead, patuloy silang gagawa ng mga gawain nila na magdudulot ng kabutihan sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga mahihirap. And this is all for now, mga kaibigan. Good vibes lang tayo. Bawal ang mainit ang mga ulo dahil hindi maganda ang stress sa katawan natin. Once again, maraming salamat ulit sa inyong panunood. Ingat po kayo lagi. Amping mo kanunay. Salamat kaayo sa inyong mga suporta. And God bless.